na part kasi yun na parang sayang yung oras. Pero kasi ang tanong mo given na yung alam ko ngayon, di ba? And magsisimula ulit, no? So, basically, wala na akong sasayangin na oras. Ay, so kumbaga parang yung mga times na nagdududa pa ako sa iyo sana, di ba? So, hindi ko pa binibigay yung 100% ko. So, yun. So, ngayon pa lang, syempre. Pero with regards to, kumbaga, doing the business, ito yung ano alam nyo kung ano yung beauty talaga ng business natin. Kahit tanongin nyo, kahit sino pang top income earner, lagi na isasagot sa inyo is always going back to basics. Okay? So, ano ba yung basic na yon? So, meaning, basic na prospecting. Alam nyo, umattend ako kagabi ng NDO ni Mentor Raj Sohi. Okay, yung style niya pa rin ngayon ng pag invite is usually the style how we usually invite pa rin before, no? Building rapport, tapos building curiosity. Yun lang, no? Puro ABC lang. So, ako ganun din ako lately mag-invite, effective pa rin talaga siya. Okay, so meaning, kumbaga parang syempre yung mga prospects natin, sabi yung form kasi, ang purpose talaga nun is to qualify din your prospects and at the same time to know the needs of your prospects. So that's the reason why you ask questions. No, to know the needs kasi ang tao ayaw na ayaw niya nang inaalok siya o binibentahan siya ng isang bagay na hindi naman niya kailangan or hindi niya gusto. Okay, so as we try to build rapport sa mga prospects natin, we ask questions about, di ba? Kaya nga form, family, occupation, recreation, at saka yung money or message. So yun, so pag nakita mo na yung need, yun doon mo pwedeng targetin, okay? Pero basically, no, mostly naman ng mga needs ng tao pag inoferan mo ng about income, additional income, no? So nahi-curious kagad sila. So yun pa rin, the best thing pa rin talaga when it comes to inviting is to keep that curiosity, build more yung curiosity at saka pag nandun na yung curiosity, lock na kagad yung appointment. Okay? So, pangalawa, siguro, when it comes to leadership, no? At yan. So, syempre, yung business natin, sobrang ano ano ba? Sobrang lawak when it comes to leadership. Ang dami niya matututunan. So, kahit kami ngayon, di ba? Imagine nyo, 16 years na. Okay, in the business, ang dami nang na-handle ng mga iba't ibang klase ng mga tao, iba't ibang klase ng mga leaders. Pero since, yeah, even up to now ako, ang dami ko pa rin mga realizations, no? As a leader, ang dami pa rin mga nagawang mistakes. Okay? So, kaya totoo talaga na success is a lifelong pursuit. Okay? So, no one arrives at success kasi yun nga yung start ng downfall ng isang tao the moment inisip niya na successful na siya. Okay, kasi doon na nag-i-stop mag-learn. Tama? Ayun. Tapos doon na rin minsan yung ego na feeling nga natin, alam na natin lahat. Okay. Kanina may share sa akin yung asawa kay asawa may share ka sa akin kanina, di ba? Yung parang about sa ano ba yun? Yung sa growth or yung may kailangan gawin. May binabasa kayo na book. Ah, dapat hindi mo i-close yung mind mo na this is the way I always Okay, so need. yun. So sabi niya, dapat, kasi may binabasa siyang book habang nagkakape kami sa malamig na panahon dito sa Baguio. Okay? So sinabi niya sa akin, dapat daw, hindi mo i-close yung mind mo to how you used to do things na parang minsan kasi 'di ba parang tayo ganito na ako ganito ko na ginagawa siya for the longest time dapat di rin daw tayo close-minded when it comes to that, no? So which is true. So, yun, ang dami pa rin talaga natututunan when it comes to leadership, handling people. Kaya minsan, di ba, parang nare-realize ko nga, oo nga, akala ko talaga magaling na ako na leader, pero bakit hanggang ngayon may mga leaders pa rin ako na nawawala. Tama? So, that's still part of, kumbaga, for me, sabi nga, everything rises and falls on leadership. Okay? So, yun. So, kung tutuusin, yung tanong mo, marami yan eh. Di ba? Parang marami ka kasing mistakes na nagagawa in the business eh. Pero bottom line, syempre, di ba? Kung isa-summarize din natin yan, lahat ng mga maling nagawa ko, hindi ko nagagawin. Ganun naman yun eh. Pero ito lang lagi nyo tatandaan.
yung mga mali kasi ng mga nagawa natin, like what my wife would always also remind me, di ba? Parang it's not who you are, but it's part of you. Okay? Kaya ka, sabihin natin, either naging better or naging bitter. Dahil nga sa mga na-experience mo. Tama? Pero, kumbaga, you don't let your past define who you are. Pero, part yun ng pag-mold mo, ng pagiging better mo. Or, pagiging bitter mo. Okay? So, always remember, two things always happens to people, no? Every time something nga, they go through certain problems or circumstances. So, it's either you become better or you become bitter. So, it's a matter of choice. Okay? So, yun. Oh, yun no, parang first question pa lang yun, mentor, no, pero parang ano na, ang dami na naming nakuhang ano sa inyo, insights. Totoo yun, mentor, no, yung parang sabi nga, yung failure is a part of success, 'di ba? At saka totoo yun, mentor, success is a lifelong pursuit, 'di ba? Sabi, Gusto 'di kong ba? host to si Melanie. Mentor. Magaling, magaling. So, yun, mentor, kumbaga parang yung Parang, sabi nga, parang si Tony Gonzaga. Parang in-interview ako ni Tony Gonzaga. thank Ah? you, mentor. So, yun mentor, ang ano lang, totoo po yung mga sinabi niyo no, parang yung sabi nga din ng wife niyo no, na parang pag tumigil ka na, pag tumigil ka na, 'di ba, dun sa mangarap, tumigil ka ng matuto, at saka pag close-minded ka na, kumbaga wala na, is kumbaga parang dead end na siya. Mhm. 'Di ba? Totoo yun, mentor, no? Kumbaga parang yun lang din, mentor. Ang ganda lang din ng explanation mo dun sa unang question pa lang natin yan, mentor. Mhm. So, yun, kung mayroon po tayong mga question, please feel free po na mag-unmute or mag-type in po sa ating chat box. Okay? So, kung wala pa, meron akong mentor na pangalawang katanungan. Okay. Okay? So, number 2 question. Huwag yung mahirap pa. Hindi, mentor, ano lang to? Sisiw lang po sa inyo ito, mentor. Sige, o, sige. Number 2 question. What was the toughest phase in your business and what you did to push through? Ah, mentor, ayusin ko po yung ano ko, yung katanungan ko. Parang medyo magulo And, eh. mhm. What was the toughest phase in your business and what did you do to push through it and keep going? Okay. So, I would say dalawa yan. Dalawa. Yung naging toughest ko. Okay. So, syempre, yung una, yung nagsisimula. So, always remember, di ba? It's always the beginning that's the hardest. Okay? So, lahat, kasi parang syempre, lahat naman, pag first time number one, syempre, hindi ka pa ganun ka knowledgeable, di ba? Hindi ka pa rin ganun ka skilled. Okay? And on top of that, syempre, kung hindi ka pa ganun ka knowledgeable and skilled, affected talaga dun yung belief mo, yung confidence mo dun sa sabihin natin sa ginagawa mo. So, the reason why I would also say na yung toughest na parang phase no nung business ko is nagsisimula ako kasi nga Usana is my fourth network marketing company. So I'll be making post about my story about network marketing so people can also learn. Napopost ko yan sa Facebook. Pero parang yung unang at yan yung unang networking company na nasalihan ko, college pa lang ako. Pagka-join ko, after 1 month, nagsara. So in short, hype na siya, yung parang gano'n, di ba? Peak na eh. Yung pala, pag join namin, hindi namin alam, di ba? Parang nag-over payout na yung company, eventually nagsara. Okay. So, na-frustrate ako noon, pero doon nga ako na-open sa industry, sa business. So, tinapos ko yung schooling ko noon hanggang graduate ako. Pagka-graduate, eventually, ayoko mag-work until I was again, no? I saw network marketing again for the second time. So, nung nakita ko siya the second time, may nag-invite sa akin nung una, pangalawa, may kotse na. So, na-inspire ako kasi may results. So, in short, ang tinignan ko lang yung results. So, dahil nagka-resulta, anong ginawa ko? Sumali ako. Pagsali ko, same story. 1 month after joining, nagsara.
pero hype na hype din yung company. Ha? So ngayon, ang lesson ko, so bawat company sa ko may lesson eh. Yun nga lang yung mga lesson ko, ano, ang bababaw ng mga learnings ko. So yung pangatlong company na sinalihan ko, sabi ko, nahuli lang ako dun sa dalawa eh. So ngayon, dapat ano, pioneer na ako, hindi na ako mauuna na. Sa isang top income earner dito sa pangalawang company, nagtayo ng sariling company. Kinopya lang din yung system nito. Tama. Tapos ganun lang naman lagi nilang sasabihin eh. O ano, in-improve namin lahat ng mga nakita namin flaws dun sa previous. Eto, kumbaga, sinodusyonan, mga ganyan and all. Only to find out, it's the same system. Nag-invest ako ng malaki doon kasi nga, pioneering eh. Tama? So, go big time na. Pero hindi naman ako maraming pera. I have a friend na convince ko to partner with me. So, nag-invest ka nating milyon. 1 year, nagsara yung kumpanya. Okay? So, kaya bago ka nag-usana, baon ako sa utang kalating milyon. So, bakit toughest phase ko rin yun? Okay? So, kahit sabihin mong may certain experience na ako sa network marketing, pangalawa, parang, ito, parang medyo napayusahan na ako. Medyo wala na akong choice. Parang ganun, nasa ganung stage na rin ako, desperate. Tama? Pero on top of that, nakita ko naman yung, kumbaga, nakita ko yung difference ng Usana compared to the previous companies. So, parang ganito eh. Yung Usana is actually the exact opposite nung mga nasalihan ko ng mga companies. And ang vision ko nga, ito tignan nyo, kasi nga, baka sabihin nyo, dami ng palang networking ni Mentor Caleb. Pero pansin niyo sa isa magalaw. Okay? Siyempre, on top sa una pa lang, I also have this mentality na sa lahat naman ng sinalihan naming networking, wala naman kami dong kinwitan eh. Okay? So in short, di kami nag-quit. Yung mga companies yung nag-quit. Tama? Pero bottom line, di ba? Kumbaga, parang ganito, ito yung challenge ko sa lahat ng mga bago na nandirito. Okay? Makakatulong sa inyo tong mindset. Meron ba rito first time mag-networking? Sige nga, raise your hand, mag-react kayo kung meron mga first time mag-networking. Meron, di ba? Yan, si Melanie, first time. Okay, meron. Si Aya, okay, first time, no? So, siguro yung iba hindi marunong mag-react. Okay. Ayan, may mga nagta-type, me. Okay. So, ito yung challenge ko sa inyo. Okay. Ang isang pinakamagandang mindset na nakuha ko from one of my mentors, kaya tumagal din ako sa iyo, Sarah. Okay. Kasi ang motto niya, okay, first time din siya mag-networking. Marami nag-invite sa kanya na networking, wala siyang sinasalian. Kasi nga pangit yung image niya nga about companies in network marketing. It's only Usana that he was convinced kasi ang ganda ng products. Tsaka ang ganda ng compensation plan, fair yung compensation plan. So, he made a promise to himself. Okay? So, bakit ba minsan pumapangit yung industry ng network marketing? Dahil nga dun sa mga nagsasarang company, dilipat na naman, yan. On top of sa nagsasarang company, ito pa yung pumapangit sa industry. Hindi pa nagsasara yung company, nagtatalunan na palagi yung mga tao. So parang nasisira in a sense na yung mga taong pina-join, di ba, pinaasa, pinangakuan, tas all of a sudden iiwan. So mafo-frustrate talaga. So kumbaga, ang nag-create nun, nagkakaroon siya ng impact with the whole industry. Okay. So kaya ang motto nung mentor ko sa iyo sana, kaya na-impress din ako nung nag-join din kami. Sabi niya, ito, ang motto namin, build to retire. Yan, sulat niyan, build to retire. Okay? Kaya alam nyo marami mga networkers talon ng talon. Hanggang ngayon, ang tatagal na sa networking. Hanggang ngayon, wala pa rin, alam mo yun, hindi pa rin makaretire. Parang empleyado pa rin kasi ulit ng ulit. Kasi wala silang na-establish eh. Diba? Na ano, na-establish nila na alam mo yun, parang hindi sila nag-networking para yung networking magpa-retire sa kanila. Nagigets nyo? Ang goal lang karamihan sa kanila, kumita ng malaking pera. Yun. Okay? Pero kung iisipin mo, nga, no?
'Di ba? Yun ang goal eh, 'di ba? Parang gusto kaya ka nag-networking eh. On top of kikita ka ng malaki, gusto mo yung pinaghihirapan mo ano, yung pinaghihirapan mo eh habang buhay mong ma-enjoy. Tama? So that's the reason why kung first time mga magne-networking, di ba? On top of build to retire, eto sabihin nyo, type nyo rin. Okay? One and I'm done. Yan. One and I'm done. Yan ang mindset ng mentor ko. One and I'm done. Ibig sabihin, isang networking lang, okay? Tapos na. Okay. Meaning, parang ganito yan eh. Kaya nga nasisira, pumapangit yung image, diba, ng industry natin. Kasi nga, marami mga nagne-networking patalon-talon. Pero, eto yan eh. Di ba, kung iisipin mo, napakaganda ng na company ng Usana. Napakalaki ng pwedeng kitain din in the business. So, technically, pag hindi minsan kumikita yung mga tao sa Usana or pag may mistake silang nagagawa rin in the business, ang sinisisi nila, yung opportunity. But never, kumbaga, take accountability of the mistakes that they've done. Diba? Parang ganon. So, kaya minsan, syempre, lilipat na lang din mga ganyan. Tapos, sisiraan pa yung kumpanya, parang ganyan, di ba? Pero, kung iisipin nyo, diba, ang dami rin naman naging successful sa iyo sana. So, kami, nagkakamali din. Pero eventually, when we make mistakes, what do we do? We learn from it and, build again, continue growing and building the business. No? So, kaya hanggang ngayon, 16 years, andito pa rin. Diba? So, yung dalawang mindset na yun, okay, malaki maitutulong nun. No? One and I'm done, saka build to retire. And as you do so, eto yan, sabihin ko sa inyo. Kasi maraming mga nagiging network, nagiging tawag namin networking junkies. Kasi the moment na minsan tumalo na ng ibang company, ano nangyayari? Di ba? Hindi na napapansin, nagiging habit na yun. Tama? Kasi ugali yun eh. Pag meron ulit nakitang sabihin na lang na at the end of the day, ganun nga eh, di ba? Wala namang kumpanya talagang perfecto. Yung sana nga napakaganda na eh, di ba? Okay, pero ang tao kasi na pag palaging, alam mo yun, hahanapan talaga, ang mindset is maghanap ng butas, maghahanap talaga ng, alam mo yun, masisisi, mabiblame, di ba? So, ganun. So, in short, ganun din sila. Pag lipat na ibang company, pag may hindi na naman nakitang magsaserve para sa kanila, o ganun na naman, lilipat na naman, mga yan and all. So, kaya rin pumapangit nga yung industry. Okay? Pero yan, sabi ko nga, pag inaral nyo talaga yun yung sana, okay, nasa health, okay, as a health company, you'll realize na tayo na yung number one. Eh. Tama? Sabi nga ni Mentor Raj, di ba? Yung sana nga number one eh. Okay? Sabihin natin, challenge pa rin. Kumbaga sabihin natin, medyo challenging pa rin siyang i-alok sa mga tao. Eh, paano pa yung number two? Tama? Ano pa yung number three? Okay? So, pero bottom line, it's still up to, kumbaga every individual kung ano yung skill talaga na i-develop mo. At saka syempre, di ba, at the end of the day, it's also being able to tap pa rin talaga the right market. Okay? So, yun. So, yun yung toughest phase ko. Kasi nga, pag join ko sa Usana, baon sa utang, tas sira pa yung pangalan ko sa network ko. Kasi nga pangapat ko ni. Sa lahat ng mga nasali ko noong unang company, second company, third company, di ba? Pag i-invite ko sa Usana, ano naman sabihin? O, yan ka na naman. Akala ko ba payaman tayo dun sa, di ba? Nagigets nyo? Okay, so in short, commitment is very important kasi integrity. Okay, kaya ganito. Kaya nga sabi namin minsan sa dami ng mga taong papangakuan mo sa iyo sana, no, and dedeklaran mo na yayaman ako dito, yayaman ako dito, yayaman ako dito. Okay, dalawa lang 'yan. Okay, it's either ah darating yung time pag nakikita mo yung mga kilala mo, yuyuko ka. Okay, kasi pag kinamusta ka nila, oh, kumusta na? Akala ko ba yamang dyan, tama? Or gagamitin mo talaga yun ng motivation. Na dahil pinagdi-declare mo na yayaman ka, anong goal mo? Hindi ka papayag na hindi ka talaga yaman sa iusan. So bottom line, success is a matter pa rin of choice.
Okay? So sabi nga, no one ever became successful that it happened by chance. Okay? It takes talaga, kumbaga, deliberate effort. Di ba? Talagang decision talaga yan. No? Yung, kumbaga, sabi nga, for things to work, you have to work. Okay? Saka sabi nga ng uncle ko, yung definition niya ng luck, di ba? Luck. L means labor, okay? Luck means labor under correct knowledge. Okay? Labor under correct knowledge. So in short, yung luck, hindi yan swerte talaga na wala kang ginawa all of a sudden, biglang boom, di ba? Naging successful ka na. Tama? Pero it's still labor, no? Hard work under what? Correct knowledge. Ha? Acquiring the proper knowledge, developing the ability, and putting it into labor. Putting it into action. Okay? So, ayan. So yun. So, at saka ito, bakit toughest phase din yun? Okay? So, magandang question yun eh. Bakit toughest phase din yun? Alam nyo minsan, pag ganyan, ang kalaban mo na kasi sa sarili mo. Okay? Kaya totoo talaga to. Pag marami ka ng mga na-experience sa karamihan, pansinin niyo yung mga nag-pace setter. Okay? Or yung mga nag-run pala ng pace setter. May experience nyo to. Okay? So, ngayon pala, ipapa-anticipate ko na sa inyo. Okay. So, and magte-testify dito karamihan ng mga leaders. Na minsan, di ba, parang pag-hit mo ng pace setter, boom, excited na excited ka, di ba? Parang feeling mo, ang dali nito, yayaman talaga ako sa business na to, tama? Okay. Eh, nung na-hit mo na, yung mga pace setter mo, yung mga napa-join mo, di ba, after a month, hindi na nagpaparamdam sa'yo. Okay na, pwedeng ma-experience yan. Or sa apat na in-enroll mo, yung tatlo di nagpaparamdam, isa na lang. Tama. And that somehow could create what? A limiting belief ngayon sa'yo because of that experience. Kasi parang, di ba parang, ano eh, hindi, yung, di ba, yung expectation versus reality, yan. Ha? Minsan masyado tayong, ano eh, sabihin natin yung, syempre positive nga, di ba? Hopeful, ano ba? Ambitious, okay, excited. So, na-anticipate natin lahat will all go to our favor. Pero yung reality, hindi. Pero minsan kailangan makash mo yung sarili mo kasi yung mga negative na ganun na experience, ano, yun yung pwedeng nagre-remind sa'yo. Na ngayon, tatanungin mo, ito yung mga inner conversations dyan. Ako, ibig sabihin, pag nag-invite ulit ako, hindi rin naman pala lahat mag-a-active. Tama? So, saan ka na nagpo-focus? Doon sa mga hindi nag-active. Nagiging limiting belief mo na siya. Kaya minsan, yun na yung doubt mo ngayon. Nagkakaroon ka na ng doubt in approaching the next person. Alam mo bakit? Kasi minsan, inuunahan mo ni. Baka hindi rin to mag-active. Tama? Ganon. Pero minsan, di ba? Parang sabi nga sa isang damit, kumari ako, naka-white shirt ako ngayon. Sabi natin, pag kumain ako, natapunan ng damit dito. Ay, natapunan ng, sabi natin, sabaw or, di ba, konting sarsa sa kinakain kong ulam. Di ba? Kahit sobrang puti ng t-shirt ko, yung konting mancha lang dyan o yung dumi, pag nakita ng tao yan, ano, ang lagi mapapansin, yung dumi. Hindi yung, di ba, yung parang design, oh, ang ganda naman ang design ng t-shirt mo. Laging, ano, uy, may dumi ka. Oh. Tama? So, alam nyo, minsan yung brain ng tao ganun, laging napapansin natin yung mga hanga. Napapansin
Medyo naglalag mentor or sa end ko lang po yung naglag? Nagahang po. Ayan, naghahang. So, ayun nga. So, guys, thank you so much, no? I really appreciate dun sa mga nagta-type sa chat box, no? Sa mga learnings nila. So, thank you so much. Yun. 'Di ba? Marami tayo natututunan dito kay Mentor Caleb. Of course, always naman. So, meron dito nagta-types, no, yung mga ano, yun yung mga takeaways natin, right? Yung labor under correct knowledge, no? Habang inaantay natin si Mentor Caleb na Oh, bumalik. yan. Ayon. 'Di ba kinabahan ka na wala ako, 'di ba? Welcome back, Okay. Mentor. Okay, welcome back. So, nasa na ba ako kanina? Paano na-overcome? Okay. So, ito lang din na tandaan nyo, di ba? Sabi nga, it's the same boiling water that harden the egg and softens the potato. So, meaning, minsan, kung ano yung reason kung bakit hindi ka magiging successful. Okay. Depende. Yun din yung reason kung bakit pipiliin mong ano, maging successful. Ha? So, yun lang yun. Kasi minsan, marami, kaya nga fear eh. Di ba? Sabi nga, bakit maraming tao, minsan may fear. Yun lang naman kalaban natin palagi eh. Fear and doubt eh. Fear and doubt. Tama? Pero ano ba yung minsan nag-create ka ng fear sa atin? Oh, number one, fear of the unknown. Pero pangalawa, yung fear, it's because of what? Yung mga fear sa mga negative na na-experience natin na maulit-ulit. Tama? Doon nanggagaling yung fear eh. Pero, so doon din nanggagaling yung doubt kasi pinagdududahan mo na yung, kunwari, bagay na gagawin mo or minsan pinagdududahan mo na yung mga choices mo, yung mga decisions mo. Yun ang pinakamahirap. Di ba? Kasi sabi nga, ang kalaban mo lang talaga. Okay, eto tatandaan yung lahat. Ang number one na kalaban nating lahat ay hindi naman yung kapitbahay mong nege, hindi naman yung parents mo minsan na nega, hindi naman yung mga kaibigan mo minsan na nega. Tama? Hindi yung downline mo na pasaway, hindi yung upline mo na sabihin na lang natin pasaway din, di ba? Okay. So, kahit sino pa yan, at the end of the day, ang kalaban mo sarili. Ay, kasi sino ba gagawa ng desisyon at the end of the day? Sino ba magkocontrol ng desisyon na gagawin mo? Ikaw. So, yung inner conversation mo, yung processing, yung thought processing mo, yan ang kalaban mo. Kaya nga may kasabihan eh, na if there's no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Okay? So, galing kay Les Brown yan. Sabi niya, if there's no enemy within, the enemy outside can do us no harm. So, pansinin nyo, every time mag-isa ka, yan ang kalaban mo. Yung mga pumapasok sa isip mo. And usually nga, according to, sabihin natin, neuroscience yan nasa mga 80+% talaga ng self-talk ng isang tao is negative. Oh, kaya nakalagay din sa Bible yan, an idle mind is the devil's playground. Kaya kailangan consciously rin and deliberate din yung effort natin to what? To focus, to keep our mind, to, alam mo yun, keep ourselves focused on positive things or positive activities. Okay, so tandaan nyo, hindi positivity, sabi nga, it's not, being positive that will make you successful. It's what? It's positive focus. Ano yung mga positive na bagay na binibigyan mo ng focus? Kasi kung positive thinking lang, di ba positive lang, positive lang, positive. Pero ano ba yung mga positive na bagay na kailangan binibigyan mo ng focus ngayon? Ano ba yung positive na mga activities na dapat binibigyan mo na attention and focus din ngayon? Tama, hindi positive lang. Tandaan nyo, positive focus. Okay? At hindi focus lang din. Kasi bakit? Pwede nagfo-focus ka sa mali. Pwede nagfo-focus ka sa negative. So positive focus. Okay?
So, yun. Sabi, minsan pag mahirap na yung tanong, mahaba yung sagot. So, ano yung second phase ko? Di ba? So, sabi ko, second phase ko yung last year. So, yun yung, kumbaga parang, na-reach mo naman yung success. Okay? Pero eventually, yun nga, test ka rin ni Lord eh. Okay? Sabi nga, parang God will also, di ba? Parang God hates the proud. Okay? And He gives grace to what? The humble. And sometimes, no? Kapag dumarating talaga ang tao, I could, kumbaga, based on experience, no? Kaya, maraming reminders yan sa Bible na sabi nga, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Okay. So, tatakas ang aking pamilya, magagala sila sa labas, dumadaan sa likod ko. Okay, so ito. So in short, 'di ba, parang yun yung second hardest phase ko. Na parang alam mo yun, feeling ko okay na lahat. Alam mo yun, parang nasa akin na lahat, parang ganon. Pero somehow, no, I didn't really find, sabihin na natin, ano ba? Parang walang satisfaction. Meron pa rin talagang kulang. And minsan, pag feeling mo okay lahat, alam mo yun, parang wala kang problema eh. Di ba? Minsan, parang sinasabi-sabi mo lang, di ba? Ah, thank you Lord, di ba? Blessed, mga ganyan. Okay. Pero deep inside, parang kaya mo lang sinasabi yun because things are going well. Tama? Kaya nga may kasabihan, di ba? The Lord gives, the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Kaya yung heart natin, natitest talaga siya, not during the times na binibless tayo ni Lord. Kasi automatic yan eh. Pag binless ka, binigyan ka blessing, automatic eh. Tama? Anong lalabas sa bibig mo? Ano yung parang position ng heart nating lahat? Pag may blessing. Tama? Thank you, Lord. Ha? Praise God. Pero pag tinatanggal yung blessing, Lord, bakit naman? Tama? Hindi kaya totoo eh. Parang ganyan eh, di ba? Doon mo na i-doubt si Lord or magtatampo kay Lord. So, that's what happened to me last year, no? When my dad passed away. And on top of that, daming mga nangyari, syempre, when it comes to business din, daming leaders na nawala, 'di ba? Ang dami ring parang naging investments namin na talagang nawala, na talagang wrong investments. So maraming wrong decisions. No, pero minsan yung mga wrong decisions nga natin, asawa ko lagi akong nire-remind niyan na parang, sinisisi mo naman si Lord na naman may kasalanan, di ba? Parang, di ba, wala naman siyang nalaman dun, ikaw yung nag-decide nun eh, di ba? So yun, wala tayong accountability pag wala na tayong ibang masisi, si Lord na lang eh, di ba? Pero at the end of the day, di ba? Kumbaga parang ako doon ko nga na-realize na parang yung reminder sa akin na when I got depressed and parang nag-rebel nga ako kay Lord. Pero on top of that, no, that's where I still realize na grabe pa rin talaga yung mercy, grabe yung grace ni Lord na on top of my rebellion. Like, grabe pa rin yung, ba't niya, alam mo yun, ang dami pa rin blessing. So, minsan, ito yung nawawala sa atin. Okay? Ang nawawala is gratitude. When things are going well, di ba? Parang, thank you, Lord. Pero pag hindi maganda yung nangyayari, parang nagpo-focus na lang tayo palagi dun sa hindi maganda. Pero still, ang dami pa rin mga bagay na pwedeng papasalamat. Tama? And ito lang tatandaan yung ganda rin principle na to. Sabi nga ni John Maxwell, kay John Maxwell ko to natutunan, sabi niya, it's not, ano, yun. Tama? Nagets niyo? Okay. Pero ito yan eh.
The point, ano ba yung point na yun? Sabi niya, it's not about what you don't have. Yun yung point. No? But it's what you do with what you have. Minsan dami nating mga reklamo kasi nakafocus nga tayo sa mga bagay na wala. Pero minsan marami pa rin binibigay si Lord sa atin. Na if we're just really going to be good stewards ng mga bagay na yun, talent, skills, abilities, knowledge, privileges. Okay? So the question is, di ba? What are you doing with what you have right now? Pwede wala kang milyon ngayon. Pero anong meron ka ngayon? May health, may energy, may opportunity, tama? May skill, may oras. Yun na yung ingredients eh. Di ba? Parang yan yung principle nga na many people are praying to God for cake. Pero the moment binigyan sila ni Lord ng flour, ng pan, ng butter, ng egg, ng milk, di ba? Nagre-reklamo pa rin sila. Sinasabi nila, Lord, di ba cake nga yung hinihingi ko sa'yo? Sabi Lord, yan na nga, kailangan matuto kang mag-bake. Kasi apply pa rin natin yung principle, di ba? Sabi nga parang ganito, if you give a man a fish, he will live for a day. If you teach a man how to fish, he will live for a lifetime. Okay? So yun. Ubus na oras ko, di ba? Yun. Praise God, mentor, no, sa mga sinabi mo, sa mga realizations niyo po sa buhay. So, God is really amazing talaga, no? Si Lord talaga. Nagahang po ba ako sa end ko? Ayun. So, ang galing lang talaga Okay lang, ni may copy lang. okay po. Ang galing lang talaga ni Lord mag-orchestrate, no, sa mga buhay natin, 'di ba? Parang yun nga sabi niyo, mentor, no, parang ang daming ang daming pagsubok, 'di ba, na dumaan sa buhay natin. Pero at the end of the day, si Lord lang talaga yung kumbaga parang si Lord lang yung magiging comfort natin. Na talagang sa kanya lang talaga tayo lalapit. So, with that, siguro meron pa bang mga questions? Okay, may last question, mentor. Sige, Kasi last. parang oo. Um, ito last question. How did your vision for your Yusana business evolve over the years? For 16 years, mentor, sabi mo nga kanina. Ang hirap ng tanong nyo So, paano nag evolve Okay. So, technically, ako naman, sige, ganito. Nung una, ang vision ko lang talaga sa Usana, medyo mababaw pa eh. So, parang sabihin na natin yung vision, parang yan yung dream mo nga eh. Di ba? So, kumbaga sa Maslow's hierarchy of needs. Okay. Since nung nagsisimula ako, ang needs ko, yung mga basic needs, kailangan kong kumita, mga ganyan. So, mga dream ko nun is, di ba, yung vision ko, magkakotse, magkaroon ng bahay, magkaroon ng maraming pera. Tapos hanggang sa eventually, nung nakuha mo na yon ang nag-evolve siya to what? Ang goal ko naman, yung mga downlines ko, magkakotse, di ba, magkabahay, magkaroon ng maraming pera. Pero nung nangyari na yon ano nangyari? I-evolve ulit. Tama? Pero, at the end of the day, yun nga, parang marirealize mo. Kasi ikaw nga kung ano yung parang, ano ba? Kung ano yung parang ini-strive mo. No? So somehow, kumbaga ako, tao ako. So I believe, yun din yung parang isa-strive ng mga tao, parang gano'n. Although, magkaiba tayo, pero ng gusto. Pero at the end of the day, ano gusto natin lahat? Komportable na buhay. Tama? Okay. Pero once you achieve that, eventually, ma-realize mo, parang ganito, pwedeng makuha mo ngayon through health dahil sa products na sana.
Then, may opportunity dahil yung ganda ng products na yun, eventually pwede mo makuha yung true wealth. So, pero ito yung na-realize ko eh. Pag nakuha ng mga tao yung true wealth, may kulang pa rin talaga. So, anong kulang na yun? 'Di ba? Yung laging, minsan kasi, ito, marami sa inyo ngayon na nagsisimula pa lang, pwedeng ganito. Kunwari, wala ka pang kotse. Gigil na gigil ka magkakotse. Okay? Okay yan. Pero ito, pag nagkakotse kayo, ganito lang sasabihin nyo sa sarili nyo. Ito na pala yun. In short, yung sobrang tagal mo na excited, gigil kang hangarin. Pag nakamit mo na siya, sasabihin mo, ito na yun. Hanggang sa mag-i-strive ka pa ulit for next. Magkaroon ng bahay, magiyan, and all. So parang, di ba, ang tayong mga tao, lagi we're always, kumbaga parang, by nature eh. We want growth, we want something, we want na talagang parang magko-complete sa atin and all. Pero, kaya marami kayong maririnig ng mga taong successful din. And sila yung nagsasabi. And pag sinasabi nilang ganito, di ba kunwari si Jim Carrey, sasabihin niya, I wish everybody would be rich and famous. So that at the end, they'll realize that that is not the answer. Okay. Tapos marami magko-comment yan. Di ba? Parang ko-comment, it's easy for you to say. Kasi bakit? Di ka nagugutom, ganyan and all. Pero at some point, yung mga tao nagsasabi nun, galing din dun. Nagigets, no? And kung ikaw rin yung nagsasabi ng ganun ngayon, ipapromise ko sa'yo, pag naging successful ka na rin, sasabihin mo rin yun. Na yes, ang sarap. Masarap maging successful. Pero at the end of the day, hindi yun yung talagang meaning ng life. Hindi yung whole purpose ng existence natin dito sa mundo. Tama? Alam mo bakit? Because at the end of the day, all of us will face death. So that's the reality. Pero minsan, may isipin mo, di ba? So para saan pa? Ma-enjoy mo yung buhay mo rito and all. Tama? So, may void eh. Di ba? Parang meron talagang void na parang may question yung life na, so what's the whole purpose of the existence ng tao? Tama? So, dyan na ngayon papasok yung true life. Yan. And for me, yung true life na yun, I believe that there is life after death. And I believe na lahat ng, kumbaga, lahat ng bagay na nag-exist ngayon, there is a creator. No? Na hindi by chance na biglang, alam mo yun, sumabog lang yung galaxy, yung mundo, di ba? Tapos eventually, dito na tayo, mga tao. So I believe, parang ganito eh, lahat, isipin nyo, lahat ng invention, may purpose eh. O bakit bakit, di ba, in-invent yung sana, essentials. May purpose eh. Bakit kinreate yung cellphone? May purpose eh. Tama? Kung yung mga bagay nga na kinecreate may purpose, ikaw pa. Tama? So lahat tayo may purpose. Pero yun nga, ano ba yung purpose? So, yan yung vision na eventually nag-evolve yung vision ko in doing the business ng Usanas because sabi ko, napakagandang opportunity ng Usanas. Imagine mo, kumbaga tayo talaga yung sabi natin, we are in a very noble opportunity. That we are not selling something people don't need. We are selling something people need and that will really improve their health. Tama? And on top, and behind that product that we're selling to people, there's an opportunity for them to become wealthy. Tama? Pero as they become wealthy, imposibleng maka-develop ka ng, sabihin natin, good business and friendship relationship with the people that you're gonna work with din sana. So in short, on top of that, di ba, we can also lead them not just to true health, not just to true wealth, but also to true life. So meaning, di ba, kumbaga ako, ngayon kaya rin ako nandito pa rin sa Usana despite everything. Kasi sabi ko, nung last year, na-depress nga ako, sabi ko, bakit sa lahat ng tao? Di ba? Parang sabihin natin, ako nga, grabe na nga yung rebellion ko last year. Pero why is it that God sustained me? And alam mo yun,
Why is it that God allowed me to become successful in USANA? So, it's not by accident. Kaya ito lang sabihin ko sa inyo. Ngayon nag-USANA kayo, isik mo talaga yung purpose mo. Bakit ka nandito? Hindi lang para kumita ng malaking pera. Ha? So, ano yan eh. Kumbaga parang may verse nga sa Bible. Kalimutan ko kanina eh. Pero sabi, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. In short, whatever you do. And sa lahat ng gagawin mo, basta sama mo dun si Lord. Put God at the center of whatever you're gonna do. I believe, no? If tama yung position ng heart mo, yung intention ng heart mo. Kasi minsan, aminin na natin ako, guilty rin ako dun eh, na parang minsan ginagamit ko lang si Lord eh. And I would be honest with you guys na there are times na parang nagiging hypocrite ako. Na nagagamit lang siya. Pero kung i-check ko talaga yung heart ko, parang ano lang yun, for self-glorification ko lang. So, pero syempre, si Lord lang din nakakalam ng intention ng heart mo. Okay? So, yun lang. Kaya nga ako, challenge ko lang ganito. Napakagandang opportunity ng USANA. Okay? At ikaw, as a person, if you believe that you're a good person and may maganda kang puso, may maganda kang hangarin para sa kapwa mo at sa lipunan, at gusto mo makakontribute greatly sa mundo, okay? Ito lang, magpayaman ka. Okay. Hindi ko sinasabi yung mayayaman lang, yung may kayang makontribute na malaki. Tama? Pero in short, malaki yung sabi natin percentage na marami ka matutulungan. Marami ka ma-reach out. Kasi bakit? May resources ka. Ang problema, sabi ko nga, di ba, minsan kung sino yung mayaman, yung mga sakin, yung mga greedy, yung mga masasama ugali. Tama? Kaya nga sila yumaman eh, kasi nga, mga gaham. Okay. Pero, masama yung intention eh. Pero anong problema? Kasi minsan yung mga mabubuting tao, tamad, walang pangarap. Tama? Mabait lang. Sayang yung bait eh, di ba? Okay naman yung mabait. Yung nga lang sayang eh, di ba? Oh, in short, 'di ba dapat kung kaya yun yung challenge ko sa mga tao na kung ikaw kasi minsan daming mga nagsasabi rin ay 'di ba gusto nila makatulong pero ito bigyan mo opportunity para makatulong. 'Di ba? Ang tamad. Okay? So yun lang. Okay? So that's how my vision eventually evolved. So kaya parang ako, ang vision ko kung si Dr. Wentz nga ang vision niya, I dream of a world free from pain and suffering, free from disease, the Usana family will be the healthiest family on earth. So dinagdagan ko lang yun ng kung ang motto ng Usana, true health, true wealth, sa atin, dagdagan natin ng true life. Na as we get to connect with people, di ba? We don't just share to them the good news of the products for their health, the good news of the business, di ba? Opportunity for their finances, but the good news also of ano, getting them to know about God, about Jesus. Okay? Pero, siyempre, baka sabihin nyo, religion. So, hindi naman, it's not about religion. At the end of the day, it's about your relationship with God. Okay? Ayun, thank you so much, mentor, no, for the very heartwarming last natin dun sa last question natin. Totoo yan, no? Sa bawat isa sa atin dito sa mundo, meron tayong purpose. Mm-hmm. Kung nasa Yusana man tayo, wala man tayo sa Yusana, lahat tayo dito sa mundo may purpose. 'Di ba, mentor? So, totoo yun, no? So, with that, paulanin natin ng thank you ang ating chat box kay Mentor Caleb. Thank you, mentor, sa lahat ng wisdom, sa learnings na sinyared mo po tonight. And with that, awarding of certificate po tayo kay mentor. Thank you, mentor. Yeah ba?
certificate of appreciation proudly presented to Mentor Caleb Conrad Edpao for his invaluable contribution in impacting a business mindset and best practices during Intensity's online Kickstart Monday, held via Zoom on the 27th of October 2025. His generosity, professionalism, and lasting impact are deeply appreciated. Thank you. Signed, Intensity Mentor. Thank you, Thank you, everybody. Mentor. So, mas ma-excite kayo sa next na speaker natin, no? Yes, Mentor. So now, group photo naman po tayo. Alright, sige, go. Let's open our camera para sa ating group photo. Coach Lee, pa-assist na lang. Alright, yes, thank you so much, Mentor Caleb. Grabe yung training. And of course, yeah, we're gonna do a group photo, no? Yan, yung ating certificate muna with Mentor Caleb. Alright, so smile. Alright, thank you, Mentor. And lahat na po tayo, so let's all turn on our cameras, guys. Mga hindi pa naka-turn on dyan, let's all turn on. Mga naka-telabib ah. Mentor, mana ako sa iyo. Yung mga nagbubukas ng camera, mayayabang yun. Mga naka-selabib. Yes. Resurfacing serum is the key. Yung mga nagkikintaban ng mga mukha. Alright. Okay, yan. First page. Yan, dami naka-turn on naman. Nakakasaya, nakaka-happy. Oh, So, yung iba na napilitan magbukas ng camera. Hindi, nagsiselabib din ako. Nagbukas ng camera. Alright, so smile, page 1. Okay, so page 2, smile ka pa rin. Baka nasa page 2 ka. Hold on, ayan, smile. Alright. Alright, thank you so much, everyone. Back to Okay. you. Thank you, Mentor Caleb. Thank you Yeah, so much, Mentor. God bless sa inyong lahat. God bless po. So, mauna na muna ako kasi mamayang 3 a.m. meron akong income booster naman sa France. Kung may makakilala kayo sa Europe, pwede nyo pa-attend din doon. Okay? Thank you, Mentor. Bye. Thank you God po. bless. God bless po. And now for our second speaker is a proud cum laude graduate of the University of the Philippines, Diliman, holding a degree in business administration. She previously served as a programmer and team lead in Makati, nursing graduate at Naga College Foundation, where she became a board top-notcher in nursing licensure examination, a clinical instructor and review center lecturer, a certified health coach at Royal Society for Public Health. She is also a USANA Prestige member. Our Diamond Director, Mentor Clarissa Doona, with the topic of finding out what recharges you so you can have more energy for what truly matters. Take it away, Mentor! Thank you, Melanie. Ayan, wala na si Mentor Caleb, pero ikwento ko lang sa inyo kung ano yung first encounter namin ni Mentor Caleb. So, kaka-start lang namin nun ni na Mentor Lichelle and Mentor Benjo. Nasa enterprise kami. Para kami mga basang sisi, wala kaming team. Di namin alam kung sino apply namin. Kasi yung nag-invite kay Mentor Lichelle, yung apply nun, nag-quit ka agad. So, hindi namin kilala kung sino yun. So, lagi kami pumupunta, pero wala kami talagang team kasama sa table o mga event na pinupuntahan. Tapos bigla kaming nakita ni Mentor Caleb. So nagpakilala siya. Sabi, sinong apply nyo? So hindi po namin kilala. Tapos, buti na lang, kilala niya yung isa doon. Sabi niya, ay naku, katim namin kayo. So, siguro mga 1 or 2 weeks pa lang ako noon sa USANA. Tapos sabi niya, sige, tara, magkita tayo sa Greenwich. Grabe, pagpunta namin sa Greenwich, sa tabi ng Enterprise, nilibre niya kami ng, di ko na maalala kung lunch or dinner yon. Tapos, nag-NDO, New Distributors Orientation. So, doon ko unang nalaman, ganito pala ang mindset. Ito pala yung basic skills. Di ba? So, si Mentor Caleb yun. Dahil sa kanya, nagka-first NDO ako at nalaman ko na kung ano yung team ko. Di ba? So, thank you, Mentor Caleb. And of course, umpisa pa lang yon kasi sunod, syempre,
yung pag-guide, pag-mentor ni Mentor Caleb sa akin. So, yon, thank you, Mentor Caleb. So, yun mga kapatid, hello, hello. Para sa mga hindi ako kilala, I'm Mentor Clarissa. I'm based here in UK. Oh, dyan ako sa Makati nag-start. So, anyway, what I'm going to share with you today is, yun nga, how to empower you long-term. Okay, kasi alam naman natin ang Empower Hour, 'di ba? Every fourth Monday of the month, how to empower you to reach your potential. How to empower you to be the best version of you. Okay, and ang focus natin today is paano mo malalaman kung ano yung mga nakaka-recharge sa'yo, nakaka-inspire sa'yo, at ano yung mga nakaka-drain sa'yo. Kasi pag di mo yan inalam at nagpadala ka lang sa agos, wala, saan ka pupulutin? 'Di ba? So you need to take charge. You need to be aware kung ano yung mga nakaka-drain at recharge sa'yo. So yan yung focus natin today. So feel free to take screenshots and also you can share this with your loved ones kung ano yung mga matututunan mo today kasi siguro kung napansin nyo, kung nakaka-attend kayo ng mga dating Empower Hour, this is holistic. So hindi lang to para sa pagbi-business mo, this is also about yung sa physical health mo, mental health, and other areas of your life. Spiritual health, yan. So, first, nag-prepare ako actually ng poll, kaso lang hindi ko na makita yung poll na ginawa ko, siguro dahil I'm not the host. But anyway, you don't need to put it in the chat kung ano yung sagot nyo. Pero on a scale of 1 to 10, 10 being you are fully charged, parang kumbaga baterya ka ng cellphone. 10 out of 10 fully charged, tapos 0 out of 10 drained. Di ba? So you can write it in your notebook. That's your situation right now. Okay? Nakakatulong kasi yung self-awareness kasi kung hindi mo alam kung nasan ka ngayon, how will you change something that you are not aware of? How will you change something that you can't see? So, alamin mo yan. Okay, so kung 0 o mababa, below 5, or even mga up to 7, of course, you need to find out what's draining you. Kung mga nasa 8 to 10, di ba? Yan, what's working? And do more of that. Okay, so hopefully nakapagmuni-muni kayo. Asan yung chat natin? Hello, hi Cynthia. Yan. So, very important na yung mga nakaka-drain sa atin, yan yung stress, di ba? So maraming iba't ibang causes ng stress. Alamin natin yan, ituturo ko sa inyo kung ano-ano yon. And then make sure na everyday nagsisingit tayo ng mga activities na nakakatulong sa atin na maka-recover. Ito yung mga nakaka-recharge sa atin. So sobrang dami na ang research. Okay, so this is backed up by science. Nagpapakita na kapag may stress, okay, pero nilagyan mo ng recovery, lumalakas ka. So whether it's physical recovery o natuto ka ng leksyon, 'di ba? Yan, nag-rest ka, inayos mo yung tulog mo. So nakaka-recover ka, and then pag naka-meet mo ulit yung stress, whether it's the same stress or a different stressor, ganon din. So, makaka-recover ka ulit hanggang sa makita mo, wow, lumalakas ka. Just like exercise, kasi magto 2 years na nagsi-strength training ako. Dati, ilang kilo lang ang kaya kong i-bench press o i-deadlift. Diba? Pero habang tumatagal na naglalagay ng stress sa katawan, tas nakaka-recover ang muscles with enough rest and nutrition, anong nangyayari? Lumalaki yung muscle at kaya mo nang bumuhat ng mas mabigat. So, ganun din sa iba-ibang area ng buhay, hindi lang sa weightlifting. Okay? At hindi ka lalakas kung hindi ka maka-experience ng resistance. So, huwag kang mangarap na ikaw mag-grow ka to reach your full potential, to reach all your goals, tapos ikaw hindi ka nababanat ng resistance or challenges. Diba? So, parang muscle lang yan. You grow with resistance. You grow by putting challenges on your muscles. Okay? Pero ano ang mangyayari naman? Kapag hindi ka naglalagay ng recovery intentionally, anong nangyayari? Stress, tapos hindi ka nag-recover, hinayaan mo lang, mawawala din yan, wala, di ba, hayaan mo lang, di ba, denial, ako, hindi, guni-guni lang yan,
hanggang anong mapansin mo, pababa ng pababa yung performance mo. At hindi lang performance sa weightlifting, kundi performance mo sa trabaho. Foggy mind ka na, hindi ka na nakakatulog, grumpy ka na. Dahil grumpy ka, lagi kang irritated sa mga mahal mo sa buhay, nagsuffer ang relationship. Right? So this is really encompassing different areas of your life. Okay? So sino ang nakaka-relate dito? Type me kung nakaka-relate ka dyan. Na yan, di ba, kapag nasistress ka, naka-recover ka, you get stronger, you get better, pero pag di ka nag-recover, di pinabayaan mo yung sarili mo, pinabayaan mo ang needs ng katawan mo at ng mental health mo, pabagsak ng pabagsak, hanggang makita mo, burned out ka na. Di ba? So this is reality. And hindi mo talaga ito madidinhay kasi ito backed up by medical studies ito. Okay. Pag di naka-recover, mukhang losyang din. No? Totoo yan. So, maraming nakaka-drain sa atin. And kung tutuusin, halos pare-pareho tayo at one point in our life. Lahat tayo dyan. Ayan, na-stress ng family life o baka ngayon, merong stressor sa family life mo. Work, o baka nag-aaral ka pa. Friends, o may mga drama, may mga chismisang nagaganap, may mga marites, right? Money, uncertainty. Okay, uncertainty sa health mo, uncertainty sa family mo, uncertainty sa business mo o sa kung ano man, anxiety, world events, lalo na kung lagi kang nakikinig sa news at napepersonal mo lahat, di ba parang ay, wala nang hope, ayan, illness, lack of sleep. At ang isa pang stressor ay kapag, di ba lahat tayo nasi-stress, okay? Huwag mong hangarin na yung buhay mo wala ng stress kasi that's impossible. Ang isa pang nakaka-stress ay, you are stressing so much about stress. Ay, naku, na-stress ulit ako, hindi to pwede, naku, di ba? So yung ganon. And there are also other hidden stressors that you need to be aware of. And ito, kasi ako, I'm also a professional coach, pare-pareho yung mga hidden stressors. And at some point ako, na-experience ko din ng iba dyan, pero yun nga, awareness. With awareness, you can change it. Ano yung mga stressors na yan? Frequent use of social media. Yung isa nag-mention sa akin, ako, napansin ko, bumaba yung mental energy ko, parang sobrang na-stress ako. Ang napansin ko kasi, for the past month, grabe ako ulit mag-phone. Yan, napupuyat, hindi makatulog, tapos syempre kung ano-ano ang nakikita sa social media. Obsessive news consumption, high air pollution, excessive noise, frequent travel, intense exercise, food intolerances, high caffeine intake. So may nakakwentuhan ako kagabi. So siya dati, nung bata-bata pa siya, 20 cups of coffee a day. Hanggang sa na-diagnose siya ng yun nga may mga issues na sa heart, BP, etc. So yun nga, nirecommend ng doctor yun nga na mag-start na siya mag-decaf. So syempre it's a stimulant. Konti-konti pwede naman, pero kung yun naapektuhan na yung physical and mental performance mo, syempre it's not good for you. High alcohol intake, always on text and email. Wala nang day off hanggang Sunday, di ba? Wala nang time to pause. Wala nang time to be fully present with family kasi laging nakatingin sa phone. Di ka na maramdaman ng anak mo kasi di ka na nakaka-eye to eye contact sa kanya, lagi kang nasa phone. Long commute in traffic, although yan pwede naman na hindi yan stressor sa'yo. Pag natutunan mo yung mga coping strategies. Unhappy relationships, and again, pwede pa naman yan, may mga magawa dyan sa coping strategies, and lack of confidence and comparing yourself to others. Very, 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 very common. Naalala ko dati, isa din ito sa big stressors ko, comparing yourself to others. And natural to sa tao, So, para ma-normalize natin to, sino sa inyo yung nakaka-experience ng karamihan dyan? Diba? At least 2. Meron ka dyan ng mga na-experience na hidden stressors, at least 2. Okay, so what I'm trying to say is, kung ikaw na nasistress ka, you're not alone.
Okay? Pero ang ibig ko ding sabihin is, it doesn't mean hayaan mo lang yan habang buhay to rule your life, to rule the quality of your life, the quality of how you experience your work, how you experience your relationships. Kasi kung hindi, syempre matatalo ka kapag nagpadala ka. So, how do you move forward from there? It's very important nga. Yun nga, you build your awareness. I highly recommend ilag mo yan for 1 week. Keep track of your stressors and symptoms. Ito, logbook. Nakikita nyo ba yung video ko? Okay, I practice integrity in what I teach. Yung mga tinuturo ko sa inyo, I do them. Okay? So, I log my stressors. Nilalagay ko yan dyan. Anong oras ako nagising? How do I feel? Paano yung tulog ko? Nilalagyan ko yan ng rating from 0 to 10. Yung heart rate ko, kasi yung phone ko, meron namang health app connected to my watch. Pero kung wala, pwede mo namang bilangin yung heart rate mo kasi 1 week lang naman yan na i-monitor mo. Temperature, kahit hindi na, pero yan nakakatulong yan din sa akin kasi medyo nasa advanced level na ako on tracking the recovery of my body. Yan, ano yung kinain mo? As in, binibilang ko talaga yan. Nakailang calories ako, ilang grams ng protein, ng carbs, ng fats. Madali na sa akin kasi I've been doing this for a long time. Okay, pero sa inyo, kahit basic lang muna, kung ano lang yung kaya ng powers at ng time nyo. And then how you feel, exposure to any stressors, yun nga yung mga nakita nyo sa previous page. So for example, ako, ba't kaya pangit yung tulog ko kagabi? Okay, kasi naman, 10:00 na, nasa phone pa din ako, nagagawa ng Canva poster. At ang bagal-bagal, di ba, inabot ako ng 12:00 na nasa Canva pa din ako. So, something like that. So, alam ko na kung saan ako mag-i-improve. Okay? So, sinusulat ko din anong oras ako nahiga kagabi. Kasi before ako matulog, I spend at least 15 minutes na nagwa-wind down, nagme-meditate, nagpe-pray, nagbe-breathing exercises. Okay? So, ilag mo yan. So, kahit ako ang nakalagay sa log ko, nandito, day, and then ano ang feeling ko nung magising ako, yung exercise ko, ano yung ginawa ko, ilang minutes, ano yung na-feel ko during my exercise and after, yung water intake ko, and then yung mga macronutrients like carbs, protein, yan. And then kung ano pa, others, halimbawa, ayan, nag-work ako ng hanggang ganitong oras, ganito yung na-feel ko nung hapon, medyo inantok ako. Okay, and then sleep. Anong oras ako pumunta sa bed? Ano yung ginawa? Ilang oras ako nagising para magwiwi? Nakatulog ba ulit ako? So medyo anong sabi niyan? Sobrang seryoso ko kasi pagdating sa health and wellness kasi matagal po ako. Mula nung bata ako, ang tawag niyan, light sleeper talaga ako. Okay, so may insomnia ako for several years in the past. So talagang inaalagaan ko yung sleep ko and my general well-being. And I'm also 45 na. Napapansin ko, I'm already entering the perimenopause stage. So nagbabago na yung hormones, nagbabago na yung heart rate, etc. Pero kayang-kaya natin pa rin to stay healthy as long as we stay proactive. Okay? So yan. So, again, marami tayong mga pwedeng gawin para yun nga, ma-maintain natin yung ating self-care at saka yung ating health pagdating na kahit pa 60s, 70s and beyond. So, itong mga helpful coping strategies niyan, lahat yan ginagawa ko. And I will share with you the ones that are easier to do. Pero hindi mo kailangan gawin lahat ito. Okay, ito yung mga makaka-recharge, makakatulong sa inyo na ma-recharge yung batteries ninyo. So, physical, mental, etc. So, number 1 is journaling. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya. So, kuha ka lang ng notebook. So, bahala ka kung anong oras ka magjo-journal, sa umaga ba, o bago ka matulog. Kung bago matulog, yan, i-dump mo dyan lahat. Kasi kadalasan, pag matutulog ka na, hindi pa rin tumitigil yung utak mo. Ang dami mong iniisip, ang dami mong ina-analyze. Pa-mute, please. Ayan, so si Jasper, nagjo-journaling. Okay, so pag nag-journal ka, I recommend na huwag mong isulat dyan
yung mga problema mo. Kasi baka bago ka matulog, puro problema pa din yung topic mo, 'di ba? At humaba ng humaba, naging telenovela na. Okay, so I would recommend maglagay ka dyan ng format. So ako, ang pinaka nakakatulong sa akin pag nagjo-journal ako, I start with gratitude. Gratitude. So the things that I'm thankful for. Oh, very simple lang yan. Hindi ko hinihintay na mayroon akong rank advancement bago maging thankful. Simple lang. Okay, I'm thankful for Sophie, for Martin, yan yung asawa at anak ko. I'm thankful for my exercise today. Oh, thank you, Lord. I feel you every day. Thank you, Lord, for the beautiful sky. Thank you, Lord, sa aking, oh yan, pati mga pangalan ng brand partners at customers ko nilalagay ko dyan. O, di ba? So, when you are filled with gratitude, grabe, that's joy. And joy is a 10 out of 10 on the energy level na makukuha mo when you have joy and gratitude. Okay? Oh, hindi lang sa pag-journal, you practice gratitude every single day. Naglalakad ako, wow Lord, ang ganda ng ibon. Thank you for the nature. Thank you. Oh, ang ganda na ang bango ng hangin. Right? Kasi kapag hindi ka na grateful, eto yan, pag hindi ka na grateful, ang mapapansin mo, lahat ng pangit, lahat ng kulang, lahat ng wala sa'yo. Mapapansin mo na lang, drained ka na, wala ka ng hope, reklamo ka na ng reklamo, so pati relationships mo affected. Okay, pati business mo affected. Kasi syempre, paano ka lalapitan ng grasya, ng bagong customers, paano maglalapit sa'yo yung mga brand partners mo kung hindi ka grateful sa, di ba, sa iyo sana opportunity, sa effects ng products, right? So, very important to be grateful every day. Yan, speaking to friends and asking for help. Okay, kung medyo malala, yan, siguro napansin mo matagal ka na di makatulog o affected na yung mental health mo, ask for help. Diba, may mga counselors, may therapists, okay, so may mga coaches, okay, and breathing is very, very important. Ginagawa ko to araw-araw, several times a day. So I will teach you a few breathing exercises kasi I also completed a breathing course. O di ba, may course pala on breathing. Sobrang dami, as in grabe. Di ko lampas sa daliri ng kamay at paa kung gaano karami ang mga breathing exercises. So bakit importante ang breathing? Kasi ang breathing, number 1, it changes what's happening to your body. Oh, di ba? Pati heart rate mo bumababa, kung medyo nagpapalpitate ka o nininervyos ka, or anxious ka or worried ka, mabababa yung heart rate mo sa nare-relax ka. Okay, and number 2, napupunta yung focus mo outside your thoughts. Kasi usually, nadidrain tayo, di ba? Isip. Nakafocus tayo kasi sa non-stop thinking. Overthinking. But if you put your attention somewhere else, like your breathing, o hindi ka na nag-overthinking, nakakalma ka doon. Kasi your stressors, nasistress ka niyan dahil sa iniisip mo about them. Nothing else. Okay? Pagdating sa mga psychological stressors. So, ito yung mga pinaka-useful na pinakamadaling aralin. So, number 1 is box breathing. Di ba? Ang box square siya na ganon. Square. So, this is best for calmness and clarity. Ito yung madalas gamitin ng mga militar, ng mga executives, o mga CEO, mga leader, mga entrepreneurs, yan, mga business owners. So, this is best for work kasi pag ginawa mo to, nakakalma yung katawan mo, pati utak mo, at nagkakaroon ng clarity of thought. So, mas madali kang mag-isip, mag-create, mag-decide. So, paano ba to gamitin ito? Paano ba to gawin itong box breathing? So, parang box nga, parang square, equal. So, you inhale for 4 counts, you hold for 4 counts, exhale for 4 counts, and hold for 4 counts. So, gawin mo yan ng paulit-ulit. Okay, so you can do that for 5 minutes, 10 minutes, o kahit nga 1 minute lang. Do what works for you. So, practicein nyo to. Kukulangin na kasi tayo ng oras kapag tinuro ko sa inyo to isa-isa. Okay? Tapos, ito pwede naman tong pahabain. So, kapag medyo advanced ka na, pwede mo siyang, instead of 5 counts, pwede mo siyang gawin 6 counts.
O, puro 6 counts naman siya. Kasi the longer that you're able to hold your breath, the more na nahuhold mo yung carbon dioxide. Kapag nag-hold ka ng breath, meron kang drive to breathe. At kapag nag-exhale ka o nag-inhale ka after holding your breath, yung cells mo sabik na sabik sa oxygen. Dahil sabik na sabik sila sa oxygen, sa sunod mong inhale, grabe, lahat ng cells mo nagdidiwang. Hinihigop nila lahat yung oxygen na na-inhale mo. So, nag-i-improve yung oxygenation ng katawan mo. Pero kahit sa 4 counts of hold, okay na din yan. Is that making sense? Okay, so gawin mo yan before you start working. Before you start making decisions, gawin mo to. Kasi baka mamaya, nag-decide ka, tapos, ang gulo-gulo ng utak mo, very emotional ka, promise, walang kwenta malamang yung decision mo. Emotional decision yan. Okay? So, the next very useful breathing exercise is longer exhale. Usually, twice the number of counts compared sa inhale. So, paano naman to nakakatulong? Nakakatulong to slow down your heart rate. Kasi pag mabagal yung exhale mo, 'di ba? Pag pinipigilan mo yung exhale mo, medyo contracted yung digestive organs mo. Yan, natitrigger niyan yung vagus nerve, natitrigger yan yung parasympathetic nervous system, yung rest and digest. And ang effect niya ng parasympathetic nervous system, nagso-slow down yung heart rate mo. And ito, maganda yan pag nininervyos ka o bago ka mag-prospecting call o bago ka mag-present o actually yung box breathing maganda din doon. Pero kung talagang grabe yung nervyos mo, ito to slow down your heart rate. Habaan mo yung exhale. And bago ka matulog. O ako, before I go to bed, before I go to sleep, ayan, at least 15 minutes ako na nag-longer exhale. So, inhale for 4 counts, exhale for 8 counts. Okay? At habang tumatagal, yan, pwedeng pahaba ng pabahaba yan. O dahil lumalakas yung lungs mo, lumalakas yung breathing muscles mo, napapansin mo, wow, nakaka-inhale ka na for 6 counts, nakaka-exhale ka for 10 counts or 12 or 20. O, diba? Grabe, ibig sabihin, matindi yung naging improvement mo sa breathing muscles mo and sa capacity ng lungs mo. Okay, so can you commit na meron ka ditong itatry? At least isa. Okay, so sino ang magtatry nito tonight bago matulog? Yung longer exhale, yan. Grabe, promise. Gabi-gabi ko to ginagawa at paggising ko, pagkatapos ko mag-thank you Lord, magbabox breathing na bago ako bumangon. Pagbangon, ito ha, hindi na din ako nagka-caffeine. Wala nang kape, tsa, di ba? Kasi yung sa breathing exercise pa lang at lifestyle changes exercise, Usana, di ba? Hindi na kailangan ng artificial stimulation. Ginagawa na ni Jonathan. Okay? Yan. So, marami pang mga coping strategies. So, aside from breathing, very helpful din ang grounding. Grounding, kung titingnan mo kung nasaan yung paa mo, okay? O kahit hindi mo tingnan yung paa mo, notice how your feet feel where they are. Diba? Notice the weight of your feet on the floor. Yung attention mo nasa paa mo. Wala sa non-stop thinking. Ginagawa ko to. Hanggang ngayon, nagsasalita ako, I can feel my feet. Pag naglalakad ako, I can feel my feet. Ay, ang sarap. Talo pa ang foot spa, talo pa ang foot massage. Promise. Kasi ako dati, grabe non-stop thinking. Naglalakad, hindi ko malang napansin yung mga kahoy, etc., yung ibon. So, ito yung pang-ground ko. I stay connected to the present moment habang naglalakad ako by focusing on my feet. Tapos, dahil hindi na ako nakafocus sa thought ko, mas napapansin ko na, ang ganda naman ng ibon. Ay, wow, yung tao, wow, smile ako sa kanya. Right? Mas nai-enjoy ang daily life. Mindfulness. Siguro ang iba sa inyo naka-attend na noong mga iba kong workshops, mga talks. I talk about mindfulness. That's also presence. I call that presence. It's being present in the moment. You're mindful of what you're doing. You're mindful of where you are. You're mindful of what you are experiencing. Okay?
So, pag halimbawa, naghuhugas ako ng kamay, oy wow, mainit-init ang tubig. Yung sabon, ay wow, mabango yung sabon. Ay wow, yung tubig nakaka-relax yung sound. O nagsha-shower. Magsha-shower ka, wow. Yung patak ng tubig, nakaka-relax. Uy, wow. 'Di ba? Pag niyakap mo yung anak mo, uy, pati heartbeat nararamdaman mo. Kulay ng mata niya, kitang-kita mo pati yung mga specks sa mata niya. 'Di ba? Promise. Even before ka pa mag-gold, mag-diamond, mag-star diamond, every day you are happy and fulfilled. Sinong ayaw nun, 'di ba? Okay, so yan, mindfulness, naturo ko yan before, maybe I'll teach it someday again, pero kailangan mas maraming time. And then, taking time out, pag talagang grabe, overwhelmed ka na, time out muna, time out. Diba? So yan, ginagawa ko din yan, weekend, detox, alam yan ng mga brand partners ko, Sunday, hindi ako nagpaparamdam. Yan ang aking digital detox. Okay, pero pag talagang sobrang overwhelmed, sometimes I take 1 week off. O, magsasagot ako sa mga brand partners talaga. Pero everyone else, hindi. Pag alam ko talagang medyo nagsa-start na akong alam mo yung malulunod-lunod na ng konti. Okay? It's up to you naman kung paano ka magta-time out. Hindi ko naman sinasabi na kung ano ginagawa ko, yun din ang gawin mo. I'm just giving you examples. Hobbies and recreational activities. Ano yung mga na-enjoy mo before na hindi mo na nagagawa ngayon? Balikan mo yan. Nutrition, ayan, syempre, parati ko yan tinuturo, di ba? Kaya nga tayo nasa USANA, very important to eat whole foods and take your USANA supplements. Music, yan, so habang nagbe-breathing exercise ako, meron ako yung favorite music ko. Sleep, yan, parati ko yan tinuturo din. Very, very important. So, tinuturo ko to sa anak ko. She's 10 years old. Alam niya, sleep is more important than food and exercise. Tandaan niyo po yan. Sleep is more important than food and exercise. Kasi isipin mo na lang, ang ibang tao nakaka-fasting for 40 days, nakaka-fasting for several months, di ba? Or for several weeks. Pero, buhay pa din. Ang iba hindi nag-exercise sa buong buhay nila, pero nakaka-survive naman. Tama? Pero kung wala kang tulog, you'll be dead in less than 2 weeks. Napansin nyo ba kung ano ang pakiramdam mo kung 3 days or 4 days kang walang tulog? Di ba? Grabe, apektado lahat. Physical, mental, emotional. Right? So, very important to improve your sleep. Hindi ko sinasabing perfect sleep agad, pero improve one thing at a time. Nature, very important. You spend time in nature. Kahit man lang maglakad ka dyan, 5 minutes for fresh air. And kasi ang green, nakaka-soothe siya sa mind. Okay? And syempre nakukonek ka sa nature. For me, grabe yung connection ko kay God when I'm in nature. Kasi grabe, wow, ang ganda, Lord. Paano mo ginawa lahat yan? And movement, exercise is very important. And ito, ayan. Ask, kapag may mga challenge ka or may mga hindi inaasahan, ask yourself, what's good about this? What's the gift that this challenge is offering me? Isulat mo yan, what's good about this? Kasi madalas kapag meron tayong challenge, reklamo ka agad, tapos overthinking na ang kasunod, tapos resist, reklamo. Yun ang nakaka-stress sa atin. Pero pag nagkaroon tayo ng challenge, tapos tinanong natin, okay, deep breathing, a breathing exercise, nag-box breathing ka, o nag-longer exhale, and then you ask yourself, what's good about this? What's good about this? So for example, I'm 45, nagsa-start na nga mag-perimenopause. Ang isang effect ng perimenopause, nagsa-start na yung change ng hormones at naapektuhan yung cortisol at yung sleep. So, nag-start yan nung September. Pero sabi ko, what's good about this? Naapektado yung tulog ko. Alam nyo naman kung gaano sa akin ka-importante ang sleep. So, what's good about this is, I develop more empathy for people who are struggling to sleep. And I learn how to accept what's not within my control. I accept the changes happening in my body as I age. And what's good about this is, mamamaster ko
yung breathing exercises, yung relaxation, yung meditation. O, di ba? So, hindi na ako nasa-stress ng perimenopause. Okay? And dinagdag ko to actually habang nagtutok si Mentor Caleb, yung dulo, being. O, di ba? Kasi na-mention ni Mentor Caleb no na, ma-achieve mo man yung kotse mo, pagkatapos niyan, isipin mo, ito na pala. Ito na, yung matagal kong pinangarap, ito lang, ganito na yung feeling, masaya ako for a few days. After that, may kulang na naman, and you go on. Totoo yan, yung sinabi ni Jim Carrey, totoo yan, na-experience ko din yan. Okay, that's why ito yung pinaka-importante na wag nating kakalimutan, that we practice being every day, not just doing, thinking, kasi thinking is still doing eh. Diba? Ano yung being? Being who you are beyond your thought, being, na-experience mo, yan yung spiritual being natin. Okay, yan yung spiritual being. So, medyo advanced level na to, pero what this means, meron nga akong reminder nito. Nakikita nyo ba dito sa video ko? Okay? Nakalagay ito sa harap ko araw-araw. The delusion is, makinig kayo, the delusion, di ba? The delusion is when you believe that you are your body, you are your thoughts, you are your emotions and sensations, you are your past, you are your reputation, and nothing else. Nakuha niyo yon? Diba? So that's the delusion. So anong ibig sabihin yan? You need to get in touch with the deeper you. Diba? Yan yung spiritual being. That's, yun nga, nandyan mo mafe-feel na, okay, wala kang iniisip, you're just there sitting quietly. At dyan ko din nafe-feel yung presence ni God. Kasi madalas, mental lang yung belief natin. I believe in God, but you don't really feel His presence. You don't feel His peace. Diba? Kasi ang daming mga iniisip. Okay, so ito yung mga very, very, very helpful sa akin at sa mga na-sharean ko na din. Sa ano dito yung nagustuhan nyo? Kahit isa lang, can you type ano yung itatry nyo dito? Start with something very, very easy for you to do. Paki-type sa chat, what will you try? Breathing, ayan, si Coach Bu. Breathing, grounding. Yan. Ang pinakamadali dyan, sa totoo lang, is breathing and grounding. Kasi kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yung hininga mo at paa mo. Diba? Kahit matutulog ka, kahit nasa bus ka, kahit may kausap ka, kausap mo yung prospect mo, etc. O diba? Focus on your breathing, focus on your feet. Ayan, nature. Yan. So, thank you for sharing. So, ang dami yung mga pwedeng itry, okay? Pero sabi ko nga, start with the easiest one. Kasi pag nag-umpisa ka doon sa high level, ang pinaka-high level doon yung being, pero actually, it's very easy once na gets mo na siya. You start with something easy kasi easy is something that you can do and you will be inspired to do. And you will feel motivated to do it over and over again kasi nagagawa mo siya. If it's easy. Ayan, si Sol Music. Okay, so start with your self-care blueprint. So assignment nyo to. Na gawa ka ng 2 columns dyan sa notebook mo o sa journal mo. Sa first column, ilagay mo dyan, I feel better when. Tapos isulat mo dyan, pahabaan, o kahit maiksi lang. Isulat mo dyan, ano yung you feel good, you feel better kapag ginawa mo yan. Nakalagay dito, sa example, I don't overload my schedule, I accept what's on my plate, I have a walk, I take a walk, I set foundation, one thing at a time, o hindi multitasking, I make time to be present, o ito na yung mindfulness. Tas sa column 2, I feel worse when. I've taken on, marami siyang mga nilagay sa kanyang schedule. I run around, I overbook, go from one thing, and see people as they, yan. So, example lang yan, nahanap ko kasi ito sa interview example. Kasi yung akin, 2 pages, di ba, ang haba-haba din nyo na makita. So, start with what's already working for you at na-observe mo na, ay, nag-worse to. Kapag overthinking ako ng overthinking, I feel worse. So, start with that.
And then, syempre, ito, ano yung mas madali? I-type mo dyan sa chat. Ano yung mas madali? Stop bad habits or start good habits? Stop or start? Ano yung mas madali? Stop bad habits or start good habits? Ano yung mas madali? Yes, start. Tama, start. So, dito kayo mag-focus sa I feel better when. Diyan ka mag-focus. So, isulat mo kung ano dun sa mga example na sinabi ko at yung mga nag-work na para sa'yo. Magsulat ka ng lista niyan and start with just one. Pili ka ng isa. Saan yung umpisahan mo? 5 to 10 minutes a day. Pag sabi, wala akong 5 minutes o 1 minute. Grabe naman kung 1 minute, hindi mo yan magawa ng paraan. 'Di ba? Ilang oras ka nagsuscroll, nagdo-doom scrolling. Right? Oh, so natural magkakaroon ka ng 5 to 10 minutes for recharging yourself, your mind, body, and spirit. Okay, so pili ka dyan. Minsan nangyayari din na, ay parang hindi ko feel yung ginawa ko last time. O di, meron akong ibang options. Doon ako tumitingin sa lista ko. And pick one to try every day for 2 weeks. Tapos, after 2 weeks, tingnan mo ano yung pwede mong i-improve. O, pero usually, kapag talagang inaraw-araw mo yan, after 2 weeks, gamay mo na siya, ready ka na magdagdag ng isa pa. Promise. Lahat ng good habits na meron ako, okay? Lalo na pagdating sa ang tawag niyan, sa well-being, personal development, yan. Nanggaling sa ganito, paisa-isa, one step at a time. Wag mong isipin, ay naku, babaguhin ko lahat, o yung tulog ko, yung ganito lahat. Ginawa mo lahat to in one day, wala kang mapapala dyan, ma-overwhelm ka, ma-frustrate ka. One step at a time. Okay? And then, turn them into habits. Ito na yon. Ilang pong beses ko na to tinuro. Siguro ito pang-4 o pang-5 beses ko na to ituro. Okay? O, hindi naman sa nagrereklamo ako, pero what I'm trying to say is this really works, itong turning them into habits. Kasi kahit makailan kang seminar, makailan kang mga talks, o, di ba? Makailan tayong one-on-one. Pero after mo marinig, isang beses mo lang ginawa, tapos wala din yun. You will not progress from that unless you turn them into habits. Kaya pansinin mo, di ba, nakailan ng workshop, nakailan ng talks, ilang days lang inspired, after that, back to old habits na naman. Tama? So, kailangan gawin mong habits yan kasi pag naging habit mo na yan, kahit hindi ka na nag-iisip, yung katawan mo, hihilahin ka. Di ba? Kasi nag-usap-usap na yung neurons mo at yung katawan mo. Sa umpisa lang yan mahirap. Sa umpisa, kailangan mo talaga dyan na sistema. And what I'm teaching you, summary ng systems. Kasi dati tinuro ko habit, 1.5 hours ko tinuro yun, habits pa lang. Pero ito yun, create habit recipe cards. And read them every day until they become a habit. So, screenshot mo to. Ito yung template. Saan ko to nakuha? Sa libro ni James Clear, Atomic Habits, at yung Tiny Habits ni BJ Fogg. Okay, basahin mo din kahit Atomic Habits lang basahin mo. So, I will, ano yung gagawin mo doon sa pinili mo ng mga activities. At anong oras, saang location. And I celebrate, ito kay BJ Fogg naman to galing. I celebrate, isulat mo dyan, ano ang mga benefits. And make sure yung benefits na ilalagay mo dyan, naantig yung puso mo. Hindi yung tipong I celebrate with more likes on Instagram. O, patay tayo dyan. It's more for other people, not for you. Diba? O kaya after, ano yung ang tawag dito habit stacking. Pagkatapos mo gawin yung current habit mo, I will do what? New habit. And I celebrate with what benefits. Or pwede mo ding isabay. Diba? So, ano din siya, habit stacking, temptation bundling. Ibig sabihin, ginagawa mo siyang mas attractive kasi while ginagawa mo siya, yung ginagawa mo yung current habit, I will, ano ang gagawin mo? And I celebrate with that. So, itong mga examples lang yan ng mga habit recipe cards ko. They really, really work. Bakit ang dami kong nababasang libro? Kasi hinabit recipe card ko yan. Bakit ang ganda ng relationship ko with my husband? Happily married. Bawat isang area dyan may habit recipe card. Bakit perfect yung happiness ko sa motherhood? Bawat isang area niyan may habit recipe card. If my husband and daughter start talking to me, I will stop what I'm doing, stop what I'm thinking, and
listen to them fully. Mga ganyan, di ba? So, ito pa lang nakikita nyo, 9:25, yan yung mga bago kong habit recipe cards. Kasi syempre hanggang ngayon, meron pa din akong challenges, di ba? Meron pa din akong mga hindi naaayos na habits. So, meron akong mga bago. Ito, mga 2 years ago na yata yan. Achieved na yan, di ba? So, wag nyo na tong i-analyze, wag nyo na tong pagdudahan. They work. Kasi sa libro ni James Clear na milyon-milyong kopya ang nabenta, di ba? Yan, very, very effective. So, sino po ang magko-commit? Gagawa kayo ng habit recipe cards nyo, starting with, I feel better when, yung mga ililista mo doon. Okay, commit na. Commit na. Sino ang gagawa ng mga habit recipe cards para ma-recharge ka? Si Luz, yan. Si Coach Boo, Mel, yan ha. Yan, i-send nyo yan sa akin. Accountability din. Huwag kayong mahiya, hindi ko naman kayo bibembangin kapag hindi nyo yung ginawa ka. Pero kasi iba kasi yung feeling na you're accountable. One step at a time. Yan, so please, gawin nyo to, ha? Promise. Pagkatapos nyong gawin yan, araw-araw mo basahin. Pag araw-araw mo yan binabasa, yung utak mo na ma-master yung instructions. At huwag ka maglagay dyan ng multitasking. Yung tipong, pag ganitong oras, gagawin ko to, tapos gagawin ko to, tapos ito, habang ginagawa ko to at ito. Wala, malilito ang brain mo. You give your brain specific instructions. Okay? So, one instruction at a time. Okay? And then, ang sunod na tanong is, okay, meron na akong habit recipe cards. Okay? Alam ko na what makes you feel better, what makes you feel worse. What's next? Make time. Ito din ang isa sa mga challenges, biggest challenges ng mga nakakausap ko. Okay? Sige, ito po gusto kong gawin pero wala talagang time, very busy. Make time. So, una, track where you spend your time. Okay? Alamin mo, ano doon yung mga pwede mong i-delete, ilista mo. Ilista mo yan. Kahit 1 to 2 days, o kahit 1 day lang, mula pagising mo hanggang matulog ka, ano yung ginawa mo every 15 minutes. Promise, malalaman mo ilang oras yung suma total na nagsuscroll ka, nagmumuni-muni ng negative thoughts, nagko-complain, kung ano. Or nagpo-produce, nag-exercise, malalaman mo. Numbers don't lie. Tapos tingnan mo yan. Ano yung mga pwede mong i-4D dyan? Ano yan? Delete, delegate, do less, delay. Kasi hanggat sa wala kang i-4D sa schedule mo, same pa din lang ang mangyayari sa'yo every day, forever and ever. So, delete. Ano yung mga pwede mong i-delete na activities? Yan yung mga activities na hindi aligned sa values mo and sa kung ano yung na-foresee mo na best version of you. Delete. Okay? Delegate. Ano yung pwede mong i-delegate? Sa ka-team mo. Okay? Pwede mong i-delegate sa asawa mo, sa anak mo, o kung sino man. Okay? O sa crossline mo. Number 3, do less. Ano yung pwede mong i-do less? Baka naman hanggang ngayon, perfectionist ka. Ang isang post mo sa Instagram, inaabot ka ng 3 hours, tsaka 20 beses mo ine-edit. Baka pwede namang do less. 2 edit lang, tapos 15 minutes, good enough is good enough. Tama, baka naman pwede mong i-do less yung pagpupuyat. Yes, nagpo-prospecting ka, pero grabe hanggang 4 a.m. nagpo-prospecting ka, baka pwede naman na hanggang 10 p.m. lang. Tapos matulog ka na. Right? Next, number 4 is delay. Delay what's not urgent. Ikaw makakaalam niyan kung ano yung mas importante ngayon, yun ang unahin mo. Baka pwede mong isantabi next year na, after 5 years na yung iba mo pang mga plano. Okay, is this making sense mga kapatid? Very, very important. And ito din nga ang mga tinuturo ko sa inyo, yung mga best practices ko. So, very important that you take charge of your time. So, hanggat sa hindi mo nai-enjoy yung good health, yung good relationship, yung quality relationship talaga, yung mental health, yung kind of business, the way you want to do your business, hanggang sa hindi mo pa yan na-enjoy, ibig sabihin, meron ka pang kailangang i-improve.
sa time management mo. Actually, it's not really time management, priority management. Ano yung mga pinaprioritize mo kasi? And madalas is just changing, replacing your current activities with ones that are serving you. So halimbawa, anxiety, yan pala ang oras na nilagay mo sa anxiety, palitan mo yan, mag-exercise ka dyan. 'Di ba? O dati, grabe ako magmuni-muni, 1 to 2 hours nasa bed pa din ako, nag-o-overthink. O ngayon hindi na, pagkagising ko, yun na nga, thank you, breathing exercise, tapos pre-workout meal, tapos exercise na. Sa bahay lang ako nag-exercise. O di wala na anxiety, napalitan na. O resentment, imbis na mag-complain ka sa lahat ng mga nakikita mong hindi maganda, sa buhay mo, sa asawa mo, sa business mo, di ba? Tanggalin mo yan, palitan mo ng me time. Right? O ito, cooking meals that no one likes kasi dito sa UK walang katulong, walang yaya. So pinalitan ko yan. Kaming ng anak ko, 10 years old with Down syndrome, sabay kami nagluluto. Bonding namin, we're happy, very happy together, nagluluto. 'Di ba? Yung mga event na hindi mo napipilitan ka, yes ka ng yes, hindi ka nagno-no. 'Di ba palitan mo 'yan? Lang journaling, gratitude, o kung ano pa man. Right? So take charge. Take charge kasi buhay mo 'yan, priorities mo 'yan. Ang nakasalalay dyan. And learn how to say no. Pag di yan align sa kung anong importante, learn to say no without guilt, without shame. Okay? Kasi always remember, you are the most important asset in achieving your goals. Nasa context tayo ng Usana business natin. Very important, alagaan mo ang sarili mo. Okay? Do what recharges you. And do less. And eventually, ma-eliminate na yung what keeps draining you. Alright? So, look after yourself, mga kapatid. And kapag nahihirapan ka to look after yourself, trinay mo na yung mga tinuro ko, reach out to me. Kasi nga, di ba, asking for help, yan. So, meron tayo dito ng ibang mga attendees na yan, paminsan-minsan, kino-coach ko din. Di ba, ask for help. Kasi kahit ako naman, I also ask for help nung hindi ko na kaya. So, with that, yan, here's the assignment. Kasi yun nga, useless ang knowledge. Kahit pa yan, super life-changing sa akin. Kapag hindi mo yan in-apply, hindi rin mababago ang buhay mo. So, start with this. Number 1, make time. Make time. So, how do you do that? Ilagay mo sa journal mo ano yung mga pwede mong i-delete, i-delegate, do less, and delay. Number 2, start where you are. Create your self-care blueprint. Yun nga, yung 2 columns, I feel better when, tsaka I feel worse when. And number 3, recharge. Pick one stress reliever to do for 2 weeks. Maganda kung meron ka ding habit recipe cards na babasahin araw-araw. Okay? So, yan yung Empower Hour. Inabot yata ako ng hour talaga for today. And kita-kita ulit tayo sa 4th Monday of November. Kasi yan yung Empower Hour every month, 4th Monday. So, God bless everyone and back to you, Coach Mel. Okay, thank you, mentor, for shedding light on such a meaningful and often overlooked. Nakakaligtaan talaga natin ang kadalasan yung mga sinasabi ni mentor. The importance of discovering what recharges us. In a world that constantly demands our attention and energy, your reminder, mentor, to pause, reflect, and realign is both timely and transformative. So, thank you so much, mentor. Sorry, pasingit lang ulit. Yes, Kasi, mentor. syempre lahat tayo may mga goals sa Usana business. Gusto natin syempre maging stable ang income ng lahat sa atin. Pero wag mong hintayin na nakuha mo na yung goal mo bago mo bigyan yung sarili mo ng permission to rest and recharge and do these things na tinuturo ko sa inyo. Palitan na yung mindset na saka ka na magpahinga pag mayaman ka na. Promise, pag ganyan ang mindset mo, burnout ang aabutin mo. Okay, meron ako mga personal na kilala na ganun ang mindset, burnout ang inabot. Nasa na sila ngayon? Wala na sa Usana. Kasi pag na-burnout ka, physical, mental, emotional, spiritual, pag na-burnout ka, ang hirap humataw. Tama, mali?
Okay, so everyday recharge, everyday recharge. Cellphone mo nga araw-araw mo nire-recharge eh. Ikaw pa kaya? Tama? So, yun lang talaga. Bye-bye na. Thank you so much, Mentor. Totoo po yan. So, with that, for closing prayer na po tayo. Then, after this closing prayer po, ano po tayo sa breakout room po tayo. Kanya-kanyang line po tayo sa breakout room. So, with that, let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you for the gift of learning and opportunity to gather today, even across distances. Thank you for the wisdom shared, the insight gains, and the connections made. We are especially grateful for the life of Mentor Caleb and Mentor Clarissa, as well as the dedication of our facilitators and every participants who made this session meaningful. As we part ways, may the knowledge we've received inspired us to grow, lead, and serve with purpose. Grant us clarity in our next steps, strength in our challenges, and humility in our successes. Bless our work, our teams, and our journey ahead. May we continue to strive for excellence and uplift one another in all that we do. In your name we pray. Amen. This has been your host, Melanie Sablan. Good night, everyone. Thank you. Thanks, Mel. Thank you, Mentor.